darating man ang mga sakuna. Imagine, yung volume of water, yung tubig na yan, na umapaw at bumaha sa buong Metro Manila, kung dito bumagsak yan sa Isabela. Naranasan po natin dito, minamahal, na ang tubig ay lampas dito sa pulpito. Lampas dyan sa may rilo na yan, hanggang dito. Ganyan. Lampas doon sa may gate natin ng tubig. Ilang minuto yun or oras. Talagang, kung sabihin natin, gusto nating hindi mapasukan ito ng baha, ganun kataas ang ating sahig. So, tambakan mo ng tambakan yan, tapos ganito kasari, taasan pa yung ating atip. Iba na, parang hindi na maganda tingnan, minumahal, di ba? Oo. Bihira lang po yun. Sabi nila, yung mga nakaranas noon, buong buhay nila, isinilang sila dito sa Kawayan, hindi pa sila nakaranas na ganun kataas. Kung yung volume of waters na yan ay dito bumagsak, may tendency na maulit yun, minamahal. No? Hanggang doon sa ibaba, hanggang Apari, no? Babahain. Hindi man tayo natutuwa, minamahal, na napunta sa ibang lugar. Pero tayo po'y nagpapasalamat na iningatan tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Makita mo doon sa China, ngayon, sila na naman ang tatamaan nung super typhoon. Nagiging super typhoon na ngayon ang Karina. Typhoon Karina. Karina ba yun? Oo. Tatama siya ng northern part ng Taiwan, tapos China uli. Ang dami pong mga dam sa China, mga super dams, mga malalaking dam. Pag yan ay bibigay sa volume of waters, o kung dito naman sa atin, halimbawa, bibigay yung mga dams, yung Magat Dam. So, ma-wash out yan. Lahat ng mga kabahayan sa ibaba hanggang Tugigaraw. No? Nakakatulong nga yan, minamahal, pero pag abnormal na yung volume of water at hindi makontrol, kalamidad ang mangyayari. So, pagdating ng panahon, pag sabay-sabayan, malakas na ulan, lindol, mga super typhoons, tapos sabayan ng lindol, may tendency talaga na bibigay yung mga dams, magkaroon ng crack as may tubig, volume of waters na dadaan. Siguro mangyayari yan pag babalik ng mahal na Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, yung mga bundok ay mapapatag. Magsiputukan yung mga bulkan. Tataas ang alon ng mga dagat. Matatabunan ang mga syudad. So walang safe na lugar na puntahan kasi yung mga bundok mapapatag. Tapos yung syudad, sa lakas ng lindol, matutumbay yung mga buildings. So ang pinaka-safe dyan, tapat tayo naglilingkod anytime. Sasalubong tayo sa mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa pangunat-dalangin ng hinirang propeta sa huling kapanahon na naming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldis Stradalmeda, sa oras to mahal na Panginoon, sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw nas magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na paunawa ang bawat isa. Hipuin mo sa kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ibanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan, aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglalangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories
and teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida. And I also greet the whole family of our beloved parish in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, sa lahat natin pong mga minamahal na mga viewers, particularly minamahal dito po sa dako ng Lambak ng Cagayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. To my beloved co-workers and co-preachers, a pleasant evening to each and everyone. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal lang ating pong mga Biblia sa Matthew chapter 5, verse 48. At sa ikalawang Korinto, kapitulo 7:1, sundan din po minamahal sa Philippians chapter 3, verses 12 to 16. Ang buhay po natin, minamahal, the life of holiness is a continual striving for perfection. Lalo na po ngayon, minamahal, na ang ating mahal na Panginoon ay nagpapahiwatig hindi lang po sa mga pangyayari na ating pong nakikita, sa mga kalamidad na nangyayari, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, kundi ang mahal na Panginoon ay nagbibigay ng babala through dreams and visions. Oh? Yung ating pong mahal na kapatid kanya nagpatotoo na nakita po niya yung mga mangyayari sa huling araw. So, na-realize niya, minamahal, na hindi pala yung material na bagay o financial na bagay makakapag-concentrate tayo. Dahil lahat na yan pwedeng maglaho. Amen. So, yung mga natatabunan sa mga baha, no? Yung mga successful na mga negosyo ng ating pong mga kapatiran o ating mga kababayan, paano kung yung pwesto nila ay nasa mababang mga lugar na sa ating pong na-monitor, minamahal, hanggang bubong na yung tubig sa ibang parte ng Metro Manila, lalo na po sa dako ng Marikina, sa lugar ng Navotas, Malabon, yan, mga madali pong nalulubog yan. At yung mga dating hindi nalulubog ay pinapasok na, minamahal. No? At ang bagyo ay patuloy na naglalakbay papuntang Taiwan, China, no? Nagiging super typhoon. At ito'y humahatak ng habagat, hanging habagat. Ibig sabihin yung hanging habagat ay galing po sa West Philippines yan. No? Yung mga nagdadala ng ulan. Luzon, Visayas, Mindanao yata ang affected, minamahal. So kailangan po dito yung ating pong lalong pagsusumikap na mamuhay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Mateo 5:48, pakihanda po ang 2 Corinthians chapter 7 verse 1 sa Ilocano version. Dito'y Mateo 5, ang talatay 48. Muna na dito'y kabisat. Masabol nga rod nga awan pagkurangan nyo akas ken amayo sa dilangit nga awan pagkurangan na. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi po dito, minamahal, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Amen. No? Ang mundo po ngayon ay napaka-polluted na, minamahal. No? Mayroon po tayong nakikita na isang bagay na napakaliit ay pinalalaki. No? Yung nag-viral na isang transgender ba yun? Na tinawag lang siya ng sir sa isang waiter,
pinatayo na niya ng, sabi nga niya, hindi naman daw niya pinatayo, pero kung aalis siguro, baka lalo siyang magwala, minamahal. Baka kilalang kilala nga siya, or may impluensya. Alam mo naman, sa ganyang mga restaurant, mayroon talaga mga suki yan ng mga mayayaman na kailangan entertainin. No? Pag yan ay mawala, malaking kawala. Dahil yan naman ang source din ng sahod ng mga trabahante. O pag sila ay pumapasok sa restaurant na yan, lalo na kung every time na papasok, halos papatak ng libo-libo yung nakain nila, minamahal, talagang alagaan yon. Pero napakahirap po sa atin yun, minamahal, bilang Kristiyano. Alam mong lalaki at pipilitin kang tawaging babae, that's a lie. Amen. Alam mo namang lalaki, tawagin mo babae. Alam mong lalaki siya, sabi, instead na tawagin mo brother, sabihin mo sister, nagsisinungaling ka na rin. Amen? Paano kung may batas na pag hindi mo siya tawagin sa gusto niyang itawag sa kanya, pwede kang makasuhan, sakripisyo yan sa bawat isa sa atin. Alam mong sister siya, tawagin mo siyang brother, di ba pagsisunungaling din yun? Everybody say praise the Lord. So mahirap magiging perfecto pag ang kasama mo, minamahal, sa kapaligiran ay lumilihis na sa batas ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. At pong basahin ang kasunod na talata, minamahal, sa 2 Corinthians 7:1. Kuna na ito'y 2 Korinto 7:1. Ay ayaten akabsat, agsipod ti adakan datayo, dagitoy akarkari, dalusan tayo, dagiti bagbagi tayo, kadagiti amin, abanbanag, amang parparugit, kada tayo itibagi ken espiritu. Good oden tayo, ti kinasanto, babain iti panagbuteng ti Dios. Amen. Having therefore these promises, sabi dito, minmal, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Perfecting holiness in the fear of God. So, bakit po tayo kailangang lumakad sa yung tinatawag na perfection? In the fear of God. Kasi utos ng mahal na Panginoon yan. Amen. Yan po ang dahilan kung bakit minamahal ang ating pong mga kapatiran o bawat isa sa atin ay kuminsan ay instead na i-grab mo na yung opportunity, nasa-sacrifice ang ating paglilingkod, mas pinili natin ang mahal na Panginoon. Sabi nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, naghanap pa ng trabaho, hindi ka naman pwede mag-absent sa araw ng linggo. Walang ibibigay sa iyo na araw na makapagsamba ka sa Diyos. Mataas sana yung sahod. Marami po tayong mga kapatiran na ganun. Mga patutuo na mga kapatiran sa dako po ng Middle East. Mayroon silang, naghanap sila ng trabaho, mayroon nang in-offer sa kanila, kaya lang nasasagasaan yung araw ng panlambahan. Mas pinili nila yung mas mababang sahod kaysa mataas ang sahod. Basta ang importante, makapagsamba sila sa mahal na Panginoon. So yan po ang mga tunay na aralan sa salita ng Diyos. Amen. Anuhin mo naman yung mataas ang sahod, tapos ilalayo ka naman sa mahal na Panginoon. Diba? What profit a man if he gains the whole world, but losses his own soul? So kailangan hindi masakripisyo ang ating paglilingkod, minamahal.
So sa Philippians chapter 3 verses 12 to 16, ito po ang nakasulat. Dito sa Filipos 3, 12 hanggang 16. Sabi rito, saan apod no anaawatan dagitoy abanbana wenno nagbalinakon anaan anay ngem aramidik amin akabaelak tapno magunod ko ti makagapu a pinagbalinak ni Kristo Jesus akon kunana kakabsat saan ko panunutin nagudod kon daytoy ngem adamay sa abanag lipatik no anyat tinapalabas ken agsalukagak para iti masangwanan ituloy ko ti agturong iti pagpatingganan tapno magudod ko ti gungguna iti nailangitnan nga ayab ti Dios babaen kini Kristo Jesus datayo amin anataengan ag panunot tayo iti kastoy awagas ket no sabali ti ada iti panunot tayo maipanggep iti anyaman abanag ipakaamon to met laeng ti Dios dayta kada kayo nupay kasta anyaman anadanon tayo saan tayo nga umibat iti daytoy. Amen. Brethren, sabi po dito, not as though I had already attained. Either were already perfect. Hindi po minamahal dahil nangaral tayo, perfecto na tayo. O naabot na natin. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. 16. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hindi po ibig sabihin na nangaral ng isang mangangaral, siya ay perfecto na, sabi ni Apostol Pablo. Tayong lahat ay papunta po sa tinatawag na perfection. Amen. So, pinapahintulot ng mahal na Panginoon ang mga kalamidad, yung mga pagsubok, anumang mga trials, minamahal, makaramdaman, kahirapan, para tayong lahat ay matuto. Amen. All things work together for good. Ang lahat na bagay na nangyayari para sa mga anak ng Diyos, para sa mga taong umiibig sa Diyos, ay para sa kabutihan. Amen. Mabuti man o masama na mga pangyayari sa ating buhay, yan ay para sa malapinoon, ikabubuti natin at ikaliligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So doon tayo magiging perpekto. Yung ating pong mga patutuon, ang ating pong mga kapatiran, yung kanilang pong mga karanasan, yung mga himala na yan, nakakasingit ng kaaway dahil sa mga pagkukulang, pero nandiyan ang mahal na Panginoon, hindi po tayo pinababayaan. Amen. So, diyan tayo pinapatatag.
ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So no one is absolutely perfect, but everyone can be relatively perfect and mature. So God expects continual growth in grace and knowledge and increasing production of spiritual fruit. Mabasa po natin yan sa John chapter 15 verses 1 up to 8 at 2 Peter chapter 3 verse 18. Huling dalawang mga talata, minamahal. So sa John chapter 15 verses 1 up to 8. At pakihanda ang huling talata, 2 Peter chapter 3 verse 18. Kuna na ito'y 1:15 ingga na 8. Siyak ti pudno nga puon, ken ti amak ti nang padpadakkel iti puon. Alaen na nga idayo ti tunggal nga sanga nga adda kanyak asaan nga agbunga ken dalusan na iti tunggal nga sanga nga agbungbunga tapno adu pay iti ibunga na. Nadalusan kayon gapo iti mensahe nga imbaga kada kayo. Ag talinaed kayo kanya ken kastaak met kada kayo. Kas iti sanga asaan nga agbunga iti bukod na malaksi no ag talinaed iti puon. Kastamet kada kayo. Malaksid no ag talinaed kayo kanya. Siyak ti puon da kayo dagiti sanga. Siyan sino man nga ag talinaed kanya ket kastaak met kenkwana. Dayta met laeng a tao ket agbunga iti adu. Tawan ti maaramidan yo no as naisina kayo kanya. No saan agtalinaed kanya iti siya sino man maibileg isuna iti adayo akas iti sangakit magango umungen dagiti tattao dagiti sangakit ipurwakda iti apoy ket mapuuran da. No agtalinaed kayo kanya ken no ti saok ket agtalinaed kada kayo. Dawatin nyo no anyaman ti tarigagayo ket mapasamak to daytoy kada kayo. Iti daytoy maitanok ti ama nga agbunga kayo ti aduken da kayo ti agbalin nga adalak. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abideth not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Everybody say, praise the Lord. Sabi po dito, minumahal, sa ating pong binasa, for without me, ye can do nothing. Amen. Oh,
Pag tayo po'y lumalakad sa katwiran ng mahal na Pinoon at makita ng mahal na Pinoon na mayroon pong mga ginagawa nating hindi po maganda, yan po ay inaalis niya. Para din pong isang ubas minamahal. Yung mga sanga na hindi nagbubunga, pinuputol. Amen. Yan pong dahilan kung bakit mayroon pong nawawala sa paglilingkod. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So hindi po tayo magtataka kung bakit mayroon pong nababackslide. No? Mayroon pong mga nawawala. Oh. Sila po yung nabilong sa sinasabi ng Biblia. Inaalis ng mahal na Panginoon ang mga hindi nagbubunga. Anong ibig sabihin noon? Kahit palagi silang nakakarinig ng aral, nakakarinig sila ng mga Bible studies, mga preachings, hindi po nila binigyan ng yung seryosong pagsunod. Narinig sa kabilang tainga, lapos sa kabilang tainga. Parang wala lang. Pagkatapos ng gawain, parang walang naalaala. Parang walang naririnig. No? Yang klaseng Kristiyano, hindi po magtatagal. Ang ating mahal na pastor, habang mayroon pong nangangaral, kahit sino ang tumatayo sa pulpito, pinapakinggan po niya ang minamahal. Pag mayroon pong nababanggit ng mga bersikulo, binubuksan po niya yung kanyang Bible. Pagkatapos mabasa, nung napapansin po namin yan, minamahal, hinahalikan po niya yung Biblia. Ganun po minamahal yung mga taong may takot sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi yung bit-bit mo yung Bible, hindi mo naman binubuksan. Pag uwi galing sa panambahan, palipad lang yung Bible. Tapon. Mas alaga pa yung cellphone, baka mahulog, baka mabiak, baka nasaan na yung cellphone ko? Kunting ilang minuto lang na hindi mo nahawakan, nag-aalala ka na kung nasaan. Pero wala kang pakialam. Yung Biblia mo, kinain na pala ng daga. No? Binukbok na pala. No? Kinakain ba ng langgam yan? Yung mga anay. No? Kasi kahoy ang papel eh. No? Kuminsan kinakain ng anay. Nakabukas nga. Pero wala namang nagbabasa. So, pag ganun ang ating paglilingkod sa Malapinon, mayroon pong tendency, malaki po ang percentage na isa po tayo sa puputulin ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Naalala ko minamahal nung nasayin pa ako sa Leyte. That was kasi nasayin ko sa Leyte 1992 to 1994. Tapos may kapatiran doon. Inatake sa sakit na hika. Siyempre, marami ka ng karanasan ng mga himala. Yung mga, mayroon bulag na binotismuhan right after baptism, nakakita. Yung may sakit na epilepsy. Habang nakalubog kami sa tubig, dahil bautismuhan ko yung may sakit na epilepsy, sumigaw po yung mga tao, huwag mong ituloy. Kasi pag mamatayan, hindi ka na makauwi na buhay. Kasi biglang na bumula yung bibig niya, inatake doon sa tubig. Ilulubog ko na sa tubig. Sabi niya, huwag mo na ituloy, Brad. Kasi pag anong mangyari niyan, pag lubog mo sa tubig, ay may pananagutan ka. May pumasok sa aking tainga mga kabilaan, pag ilubog mo yan, mamatay. Mayroon naman, pag ilubog mo yan, gagaling. So, saan ako makikinig? Siyempre, doon sa sinabing, pag ilubog yan, magagaling. Dahil sa Panginoon, galing yon. Pero yung narinig ko na sa kabilang tainga naman, pag ilubog yan, mamatay, isa demonyo galing yon. So, hindi ako nakinig doon sa mga tao na sumisigaw ng mga loved ones na huwag nang ituloy. Tinuloy ko, I baptize you in Jesus' name. Tapos, pag angat ko ng ganon, lumakad yung dalaga na yun minamahal. Normal.
Samantala pag inaatake ng epilepsy yun, nahihimatay. No? Kasi kaumpisa pa lang yung pag-atake niya na bumubula yung bibig. Pag ilubog ko tapos biglang mahimatay, pwede akong kukuyurin ng mga tao. Pwede lang kong bugbugin doon. Pero hindi ako minamahal, pinabayaan ng mahal na Panginoon. Nagulat sila. Right after baptism, pag-angat, normal na naglakad. So, luminyan na rin yung kanyang mga loved ones, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, sabi nga, for without me, He can do nothing. Amen. So, yung sabi ko kanina, inatake ng hika, sabi ko, sa dami kong mga naranasang himala, hika lang yan, parang ganun. So, pinuntahan ko doon sa kabila, bakit ang ingay-ingay? Kuya, inatake ng hika. Dito, lapit. Sa isip ko, hika lang yan. Nilihans ko, Jesus name, demonyo ng hika. Lumayas ka. Tapos mamaya, tulog ako. Nanaginip ako, minamahal. Isang kahoy, yung nakita ko panaginip, isang kahoy, na malaking kahoy. Tapos parang may espada na pinutol yung mga sanga. Hanggang ang kita ko na lang yung puno ng kahoy at mga sanga, hindi na yung buong may mga dahon, may mga putol na yung mga sanga. Tapos biglang may kidlat, tumama doon sa kahoy na yon, at yung kidlat na yon ay nagiging litra, words, nakalagay doon, for without me, you can do nothing. Tapos nakagising ako, pagising ko, lalong yung nilihans ko na mahika, lalong sumigaw yung atake niya. Gumaganon. Napahiya ako sarili ko. Akala ko gumaling na. Lumuhod ako, malapin patawarin mo ako. Sa'yo pala galing ang kapangyarihan. Wala pala ako magawa kung wala ka. Mahal na Pinoon, pahingain mo na yung inatake. Kahit hindi ko na ilihans, pagalingin mo, mahal na Pinoon. Pagkatapos na nabanggit ko yun, sa pangunatalangin ng mahal na pastor, hindi na ako pumunta doon at ilihans ko siya uli. Unti-unting humihina yung pag-atake niya hanggang nakatulog. So, ang mahal na Panginoon pa rin ang makapangyarihan. Amen? Amen? Instrumento lang tayo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Oh. So, walala ko rin sa Manila, minamahal, pag inuutusan yung mga prayer warriors. Oh. May demon possess, puntahan nyo. Ito ng address. Ito yung pamasahin nyo. Siyempre, yung mga prayer warriors, demon possession, hindi basta-bastang hindi basta-bastang ilihans yan. So, kailangan walang kain. Pero, sabi ng ating beloved parents in the Lord, sabi ng ating beloved Mama Der, mga anak, malayo po yung lugar na puntahan nyo. Kumain muna kayo. Kumain muna kayo bago kayo pupunta doon. Nagtalo-talo yung dalawa. Tara na, demon possession. Sabi ng isa, sabi ni beloved Mama Der, kain daw tayo. Hindi, delikado, demon possession sabi ng isa. So hindi sila nagkasundo, hindi nila sinunod yung kain muna, pumunta sila doon sa pupuntahan. Pagdating doon, sabi nung loved ones, ay Brad, kayo palang pinadala ng ating beloved parents in the Lord. Okay na po, Brad. Okay na. Wala na, hindi na po inatake yung demon possess. Kana po, gumaling na po. Ibig sabihin, hindi pa sila pumunta doon, hindi pa nila nalihans, gumaling na, pinahiya sila ngayon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ibig sabihin, hindi po, pag may utos, pag sabing, huwag kumain, huwag kumain. Pag sabing, mag-break muna, mag-break. Kasi hindi naman tayo ang nagpapagaling, ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Nakuha natin minamahal. No? Obedience is better than sacrifice. Sumunod lang tayo. So, yung huling talata na sinabi ko, pakibasa. Sa 2 Peter 3:18. Dito kalawang Pedro 3:18 kunana dito
As kayo iti parabor ken panakamuyo ken Yesu Kristo. Nga apo ken mangisalakan kada tayo, itanok ken idaydayo tayo ni Kristo, ita agingga iti agnanayon. Amen. But beloved, be not ignorant of this one thing, that the what? Tama ba to? 2 Peter chapter 3:18. Okay. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan po ang dahilan kung bakit hindi nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa mga nagsasabing sila din po ay mga Kristyano, dahil hindi po tumubo ilang kaalaman patungkol kay Kristo. Amen? Ang kaalaman nila patungkol kay Kristo ay yung kaalaman ng kapanahonan ng apostol, ng iba nagsasabing tao lang siya. Ang iba naman nagsasabing propeta lang siya. No? Isang magaling na guro. Pero sabi po dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord. Capital L. And Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So sa ating pong paglilingkod sa malapay noon, nag-grow yung ating kaalaman. Si Kristo ay hindi tao lang. Si Kristo ay hindi propeta lang. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So our daily goal is to overcome sin. Sabi dito, he is not to sin. If he does, he can receive forgiveness by repentance and confession. So, pag tayo po minamahal ay magkakasala, ang gagawin lang po natin ay magsisi, amen, repentance and confession. So, i-confess natin. Di ba, yung mga ngaral o prayer warrior, bago ka ilihan, ano po yung mga pagkukulang natin, Brad? Ano po yung mga pagkukulang natin? Ano po yung mga kasalanan na gawa? Yung iba kasi, nahiya, sabi nila, wala po akong kasalanan na gawa. Ilalong dinagdagan yung kasalanan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit naghihirap na sa sakit, pagtanungin mo ano po yung mga pagkakamali natin, ano po yung pagkakasalan na gawa natin, sasabihin, wala po akong kasalanan na gawa. Wala po akong namalaala. No? Yan po yung pinaka-common defense. Wala akong maalaala. Kahit maraming naalaala, sabihin walang naalaala. No? Kahit nahuli na, mag-deny pa rin. Ginawa mo to. Sinabi mo to. Wala akong maalaala. Di ba? No. Common na depensa yan ng mga sinungaling. Everybody say, praise the Lord. Kahit sabihin mong wala kang maalaala, may nakaalaala at hindi niya makakalimutan ang nasa langit. Hindi tayo pwedeng magsisinungaling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So, pag tayo lumalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Darating man ang mga sakuna. Imagine yung volume of water, yung tubig na yan na umapaw at bumaha sa buong Metro Manila. Kung dito bumagsak yan sa Isabela. Naranasan po natin dito, minamahal, na ang tubig ay lampas dito sa pulpito. Lampas dyan sa may rilo na yan, hanggang dito. Ganyan. Lampas doon sa may gate natin ng tubig. Ilang minuto yon or oras.
Talagang kung sabihin natin gusto nating hindi mapasukan ito ng baha, ganun kataas ang ating sahig. So tambakan mo ng tambakan yan, tapos ganito kasi taasan pa yung ating atip. Iba na, parang hindi na maganda tingnan, minumahal, di ba? Oo. Bihira lang po yun. Sabi nila, yung mga nakaranas noon, buong buhay nila, isinilang sila dito sa kawayan, hindi pa sila nakaranas ng ganun kataas. Kung yung volume of waters na yan ay dito bumagsak, may tendency na maulit yun, minamahal. No? Hanggang doon sa ibaba, hanggang apari, no? Babahain. Hindi man tayo natutuwa, minamahal, na napunta sa ibang lugar. Pero tayo po'y nagpapasalamat na iningatan tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Makita mo doon sa China, ngayon, sila na naman ang tatamaan nung super typhoon. Nagiging super typhoon na ngayon ang Karina. Typhoon Karina. Karina ba yun? Oo. Tatama siya ng northern part ng Taiwan, tapos China uli. Ang dami pong mga dam sa China, mga super dams, mga malalaking dam. Pag yan ay bibigay sa volume of waters, o kung dito naman sa atin, halimbawa, bibigay yung mga dams, yung Magat Dam. So, ma-wash out yan. Lahat ng mga kabahayan sa ibaba hanggang Tugigaraw. No? Nakakatulong nga yan, minamahal, pero pag abnormal na yung volume of water at hindi makontrol, kalamidad ang mangyayari. So pagdating ng panahon, pag sabay-sabayan, malakas na ulan, lindol, mga super typhoons, tapos sabayan ng lindol, may tendency talaga na bibigay yung mga dams, magkaroon ng crack as may tubig, volume of waters na dadaan. Siguro mangyayari yan pag babalik na mahal na Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, yung mga bundok ay mapapatag. Magsiputukan yung mga bulkan. Tataas ang alon ng mga dagat. Matatabunan ang mga syudad. So walang safe na lugar na puntahan kasi yung mga bundok mapapatag. Tapos yung syudad, sa lakas ng lindol, matutumbay yung mga buildings. So ang pinaka-safe dyan, tapat tayo naglilingkod anytime. Sasalubong tayo sa mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik. Awitan po natin ng ating Diyos na buhay. Totoo ang Biblia, minamahal. Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Kung minsan ang tao, akala nila, it's normal. Parang ganon. No, may ulan, may bagyo, mamaya tag-init. Hindi po yan normal. Mayroon pong creator, mayroon pong nagko-control sa lahat na bagay. At sinabi niya, for without me, you can do nothing. At sinabi niya, be perfect because I am perfect. So hangad po natin yun sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. We are going to perfection. Itaas ang ating makamayawitan po natin ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ulanan kita'y paglingkuran. Hallelujah. Mga pangarap ko'y tinatapos. Inuna ko Diyos sa iyong kaharian. Kanuman ang iyong
Praise the Lord. Hallelujah. Sa biyaya mo'y malanahan ang buhay ko sa iyo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit ang aking buhay mag-iisa ka na, Hallelujah. taos puso ibibigay ang buhay ko'y para sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit ang aking buhay ay mag-isa, taos puso Hallelujah. ibibigay ang buhay ko para sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa iyo. Hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin minamahal sa ating pong mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang ating mga kamay. Idilangin po natin minamahal ng ating pong mga kababayan na sa kasalukuyan, nasa mga pagsubok. Hallelujah. Na sila po'y affected, minamahal, sa mga malakas na baha na yan. Hallelujah, malakas na ulan at hangin. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangalatdalangin namin kagalanggalan at minamahal na Pastor Wilson Meda. Hallelujah, yung propeta sa rin kapanahonan sa papadalangin kanyang buong pamilya, the beloved children of our beloved Pastor God. Sama-sama kami humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali, nagkakasala, sa mga kahinaan na pagbigyan kami, mahal na Pinoon, patawarin mo bawat isa maging karapat dapat sa iyong banal na harapan, mahal na Pinoon. Dalangin po namin ang aming mga kababayan na sa kasalukuyan, mahal na Pinoon, hallelujah, nasa kalamidad, hallelujah, hallelujah, na yung mga kababayan po namin na nasa bubong ng kanilang mga tahanan, hallelujah, sa mga affected areas, mahal na Pinoon, hallelujah, sa dakong Central Luzon, hallelujah, sa Metro Manila, mahal na Pinoon, at iba't ibang dako ng buong bansa, hallelujah, mahal na Pinoon, ingatan mo sila, O Diyos, hallelujah, ikaw, mahal na Pinoon, hallelujah, mag-ingat sa bawat isa sa kanila, mahal na Pinoon, hallelujah, sa lahat na mayroon pong naramdamang mga karamdaman, anumang mga sakit sa kanilang katawan, mahal na Pinoon, alisin mo sa malang kaparaanan. Sa pagdalangin namin, mahal na Pastor, aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, cast out in the name of Jesus, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal.
Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, itaas po natin ang ating pong dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mahal ay dumako na po sa ating pong announcements at special offering. Ating po beloved brother, my co-preacher, beloved brother, Benji Dorian.